Ano-ano nga ba yung mga requirements na niready ko or hiningi sa akin ng agency para makapunta dito? So, isa sa pinaka mahalaga na requirements na hiningi nila or kailangan talaga is yung police clearance. So, yung police clearance is, as far as I know, is kailangan yon or kailangan mo mag-provide ng police clearance sa mga bansa na pinuntahan mo for the last 10 years. So, ako during that time is sa Saudi lang naman ako. So, kumuha ako ng police clearance dun sa Saudi. So, ang lugar ko naman dun sa Saudi is dun sa Riyadh. So, madali lang or mabilis lang para sa akin na kumuha nun or makakuha dahil ang embassy is malapit lang din naman. So, sa mga nagbabalak na kumuha ng police clearance na nandiyan sa Saudi, is ang maisasuggest ko sa inyo is maaga pa lang or umaga pa lang, siguro mga 8 ng umaga is mag-travel na kayo papunta ng embassy kasi kailangan nyo muna na manggaling sa embassy para kumuha ng endorsement letter na galing na embassy natin. So, sa pagkakatanda ko is may bayad yon. So, parang nasa 160 or 120 or 160 yung pinaka bayad ng endorsement letter kasi may tinatawag sila doon na parang expedite. So, pag yung expedite is parang may additional na bayad yon kaya magiging 160. So, pag gagaling mo doon sa embassy is magpupunta ka naman doon sa Ministry of Foreign Affairs or doon sa may MOFA na malapit lang din naman. So, iyon, may bayad din yung pagpunta mo doon kasi kailangan mong patatakan yung endorsement letter na nakuha mo doon sa embassy natin. Tatatakan nila yon ng sticker or ng seal doon sa MOFA. So, may bayad yun na 30 real yata yun. So, ako noon that time is nagbayad lang ako gamit yung phone, yung sa SNB ko na account is doon lang ako nagbayad kasi meron din naman doon sa labas na kung pwede kang magbayad or sila yung magbabayad pero parang doble ata or triple yung sisingilin nila sa'yo. So mas maganda na dun, na ikaw na lang dun sa account mo na lang na ikaw yung magbayad. So hindi ko na sa inyo maipapakita kung paano ko ba na i-transact yun kasi hindi ko na na-open yung SNB ko. So ayun nga, so pagtapos mo dun sa MOPA tapos nagkaroon ka na ng sticker yung endorsement letter mo is that time is pupunta ka na doon sa mismong police station. So marami namang police station doon sa pupunta ka na sa mismong police station doon sa Riyadh tapos nga is ibibigay mo na yung endorsement letter na may seal na galing ng MOFA or Ministry of Foreign Affairs. Pagtapos noon is i-check na nila doon kung meron ka bang record. Makikita naman nila yung sa system. Tapos mabilis lang 'yon, parang mga 5 to 10 minutes lang 'yon is ibibigay na nila sa iyo yung mismong police clearance. Tapos pagkakuha mo ng mismong police clearance is iyon is walang bayad 'yon. So libre yung mismong police clearance. So pag nakuha mo na yung papel ng police ng clearance mo is babalik ka ulit doon sa Ministry of Foreign Affairs para ipatatakan ulit or ipasil ulit yung mismong police clearance. So after nun is may bayad ulit yon pagdating mo ng MOFA ng 30 real ulit. Tapos noon is pupunta ka naman sa isang ipapatranslate mo yung police clearance na yon kasi kailangan siya ma-translate sa English. Although yung mismong police clearance is may translation naman sa kabilang side kasi meron parang nasa right side yung Arabic tapos sa kabilang side naman is yung English. Pero hindi ino-honor yon nung embassy. So kailangan mo pa rin siya ipa-translate sa English. So pag napa-translate mo siya sa English, yung mismong police clearance is may bayad din yon. Parang ang pinakamababa na sisingilin sa'yo is 40. Parang nagre-range siya ng 40 to 50 reals yung babayaran mo sa translation. So pag napa-translate mo na is babalik ka ulit doon sa embassy para ipa-authenticate naman. So ipapa-authenticate mo yun, may bayad na naman yun. Parang nasa around 160 ulit. So kaya ko na i-suggest na maaga
maaga nyo gawin or maaga nyo simulan is kasi nga is may cut off yung MOFA. So yung doon pa lang sa embassy natin is medyo matagal din kasi yung hihintayin mo para mabigyan ka nung una is yung endorsement letter. Tapos yung sa last nga is yung sa authentication. So yung ano ba yung gamit ng authentication? So sa pagkakaalam ko, so correct me if I'm wrong, pero yung authentication is ginagawa yun ng embassy natin para hindi na magkaroon ng expiration yung mismong police clearance. Kasi kung ma-check nyo doon sa mismong police clearance is valid lang siya ng 1 month. Pero nung time ko sa agency ko is hindi naman siya in-honor or hindi siya in-accept yung authentication. So sinunod pa rin yung expiration na nakalagay doon sa police clearance. So magkano nga ba yung naging total nung pagkuha lang ng police clearance? So kung matatandaan nyo, sinabi ko na yung mismong police clearance is wala naman talaga siyang bayad. So libre yon. So gagastos ka lang naman doon sa requirements para makuha yung mismong police clearance. So una doon is yung sinabi ko na endorsement letter na 140. So hindi ako sure sa exact amount pero parang sa pagkakatanda ko is 140. So 140 yon, tapos yung sa MOFA na isa is 30. Tapos sa pangalawa is 30 ulit. Nung nakuha mo na yung mismong police clearance, tapos bumalik ka ulit. So babalik ka ulit kasi doon sa MOFA para magkaroon ulit ng seal yung mismong police clearance. So 30 ulit yon. Tapos is yung 50. So 50 yung sa may bayad doon sa may translation nung mismong police clearance. Tapos pagbalik mo naman doon sa agency is magbabayad ka ulit ng 140 para naman doon sa authentication. Tapos so bukod pa doon yung bayad mo sa taxi. So maisasuggest ko sa inyo na kumontrata na lang kayo ng isang taxi or ng isang sasakyan para kasi balik-balik yun eh. So imagine niyo, una pupunta kayo ng embassy, tapos pupunta ulit kayo ng MOFA, tapos pupunta kayo ng police station, tapos babalik ulit kayo ng MOFA, tapos babalik ulit kayo ng embassy. So sa taxi pa lang is lugi na kayo. So ang maisasuggest ko sa inyo is kumontrata na lang kayo ng isang taxi, at least fix na yung babayaran nyo. Kasi kung paisa-isa kayo na sasakay sa taxi is medyo mahal. Alam nyo naman kung magkano or paano ang kalakaran ng taxi dyan sa Saudi. So medyo mahal siya. So kumontrata na lang kayo, parang tingin ko is mas makakamura pa kayo doon. Tapos kung kailangan ba talagang kumuha ng police clearance is parang maisasuggest ko na oo, kung may balak kayo na hindi lang naman dito sa Canada or sa ibang part, pero alam ko sa iba rin naman is hahanapan pa rin kayo ng clearance kung saan kayo nanggaling na huling bansa. So mas maganda pa rin na meron kayong nakuha or dala, para kasi napakahirap na kumuha pagka wala ka na dun sa bansa na yun. So kaya bago kayo mag-exit is may isasuggest ko na kumuha na lang din para mas maganda. Kaso nga lang paglaanan nyo rin ng budget kasi medyo mahal din. Kung ito total natin yon is medyo malaking pera din, lalo na pag kinonvert natin sa peso.